At kaugnay sa pagsalubong sa bagong taon, makakapanayam natin ngayong umaga si Police Chief Superintendent Ruben Sindak, ang hepe po ng Public Information Office ng PNP. Good morning po, sir, and Happy New Year. Yes, good morning to you, Cara, and Happy New Year. Okay, tumaas ang bilang ng mga firecracker injuries, pero ang mas nakakabahala, tumaas ang bilang ng stray bullet victims. Yes. Last year, there were only 2 stray bullet victims. Ngayon, ilan na po? Sa talaan po ng police po ay 13. 13 from December 16 to today. Yes. Oh my God, ang dami. Hindi ba nababahala ang PNP dito na... Well, opo, we are concerned na marami nga, pero on a good note naman, on a positive note, wala naman pong nasawi dahil sa bilang na to. Pero nakakatakot pa rin. Siyempre, sir, iba pa rin ang ligaw na bala. Totoo yan. Maaaring sinwerte lang itong mga kababayan natin na tinamaan ng ligaw na bala, na sa binte or sa hita sila tinamaan. Pero nakakatakot yung 13 na... Saan yung ina-attribute ito, sir? Well, Bakit biglang ganyan yung taas? Well, maybe, siyempre, mas una-una, yung mga iba nagpumilit pa rin, yung mga pasaway na kasamahan natin. At of course, the effectiveness din ng reporting, dahil siyempre sa teknolohiya ngayon, mas mabilis na po ngayon mag-ulat at pagbigay alam sa mga kinaukulan ng mga ganitong pangyayari. So, ang sinasabi ninyo, maaaring yung figures last year, hindi ganun. Yung dalawa, maaaring mas mataas pa. It's just that they did not report to the PNP? Opo, opo. But that's a possibility kasi po, kagaya ng sinasabi nga namin, in fact, our figures will not match. Hindi po kami magmamatch sa DOH. Kasi po, yung sa DOH, yung natatanggap nilang pasyente, yung mga biktima. Samantalang sa PNP, yung inuulat lang o yung nakakarating lang sa police station. Ano po ang parusa kung mapapatunayan kang nagpaputok noong barel noong bagong taon, nung pagsalubong sa bagong taon? Pagkasibilyan ka po? Yes. Pagkasibilyan kasi po, pumapasok lang yan sa tatlong possibilities. Yung alarm and scandal under Article 155 or discharge of firearms under Article 254. Ang mga kaparusahan lang nito is 1 month to 1 year at its minimum period or 1 year to 6 years. Na pagkakakulong? Opo. Or a fine of 20,000 to 30,000. So, ang isa pa yung pwede nating tingnan na medyo hindi masyadong malaki ang penalty pagdating sa ganitong mga insidente. At ito, ang pruweba, kasi before the New Year, before yung pagsalubong sa New Year, nag-advise kayo sa publiko na kuhaan ninyo ng video, kunan nyo ng litrato. Enough na evidence na yun, sir, para makulong ang isang tao na nagpaputok ng kanyang baril noong pagsalubong sa bagong taon? Well, ito'y makakatulong. Sabi lang namin, makakatulong to. Subalit, it will take more than that to build up a case. Kasi po, kailangan po yung bala po, i-connect po natin yan sa baril, tapos yung baril, i-connect pa natin sa may-ari. So kahit walang tinamaan yung pinaputok mo na baril, pwede ka pa rin makulong para dito? Opo, discharge of firearm nga. Yung nasa Article 254. Hindi lang naman po, sir, mga civilians ang merong mga barel. Talaga. Ang ating law enforcement units, meron ding barel. At I understand, merong 3 pulis na... Ano pa ba to, sir? Kinasuhan nyo na po ba ito? Ano po ba nangyari, sir? Kasama po yun sa mga na-aresto naming tao. From December 16 to date, may 32 katao na po ang aming naaresto. At ang ano dito ay 4 dito ay pulis. 4 ang pulis? 4 po ang pulis actually. Yung isang sinasabi kasi, kaya sabi nyo 3, yung isa doon kasi suspect for a stray bullet victim. So, doon sa 4, yung isa suspect for a stray bullet victim, yung 3 naman yung unauthorized discharge of firearm na nagmumula sa Region 5, Region 8 at saka Region 1. Yun ayon sa aming mga report. So, itong mga pulis na to ay siyempre, sabi nga sa ulat ay under arrest po sila at sila ay kakasuhan not only criminally but administratively. Pero hindi pa, sir, nilalagyan na ng masking tape yung mga firearms ng mga pulis. Bakit nagagawa pa rin nila ito, sir? Well, una-una, hindi natin maalis yung posibilidad na talagang baka sakali silang makakalusot, di ba po? At mayroon baka another possibilities, baka may sarili silang or personal firearms. Dahil yung muzzle tape ng mga baril, these are only issued firearms. The muzzle taping ng baril is more of a deterrent and a symbolic gesture na parang to remind our police forces not to use their guns or their issued firearms unnecessarily.
Pero hindi ibig sabihin nito na lahat ng kanilang baril ay lagyan ng masking tape, Opo. di ba? Opo. So posibleng meron silang personal Na firearm na nasa bahay nila Opo. at ito yung pwede nilang gamitin. Possibility din po yun. Ano po ang parusa sa isang law enforcement personnel po natin na mahuhuli po na nagpaputok ng baril illegally noong pagsalubong sa bagong taon? Sa administrative yun, she will be subject to summary dismissal proceedings at pagka napatunayan siya ay guilty nga po nito, ay aabot kahit sa dismissal po yan at its maximum. Matatanggal sa trabaho? Sa serbisyo. Sa Opo. serbisyo. Ano pa po, makukulong din po ba, sir? Iba na, sa criminal, ano na po yun, sa criminal aspect na po, pag siya ay napatunayang guilty sa kasong kriminal. Kung ikukumpara niyo po, sir, base po sa datos, masasabi niyo bang mas payapa ngayon ang pagsalubong sa bagong taon kumpara nung nakaraang taon? Well, generally speaking, maliban dun nga sa isolated cases and incidents on a national scale po, generally peaceful naman po ang pagsalubong natin ng 2014. Yun naman ang positive note din ulit doon. Okay, pero tumaas ang bilang ng mga fireworks related injuries, sir. Opo, yung fireworks related injuries natin ay nag-total po to 94. 94. Again, injured. Yes. Last year, wala pong dala akong statistics of last year, pero at least ang tingin namin dito ay bahagyan tumaas lang. bakit po, sir, tumaas despite the campaign of the PNP? Well, this one kasi for the period of 16 December to January 1. And siyempre, yung mahabang period, at least ibang usapan naman yun kaysa yung minonitor mo lang on the day itself. Meron po ba kayong gagawin ng PNP para ayaw na natin na, gusto natin, sir, mabawasan ito ng mabawasan, hindi Taon-taon na lang madagdagan ganito. di ba? Yes. Baka dapat magbago na ng strategiya ang PNP. May naiisip na ba kayong bagong strategy para talagang mapababa natin yung bilang ng mga fireworks-related injuries, sir? Well, sigurado with these developments, sa ganitong mga pangyari, ay makakaisip na naman kami ng panibagong mga strategies. Pero itong mga nakaraan, meron na kaming naisip, mga bagong strategies. Kung nakita nyo, pati nga ang security guard ay isinama na namin sa muscle taping, which was done first time this year. Tapos of course, yung ibang strategy, ay inalis na rin namin yung New Year's at saka Christmas break. Yung traditional Christmas break at saka New Year's break shifting ng kapulisan ay tinanggal na ngayon para mas lalo naming mabigyan ng focus. Mabantayan ang mga kapaligiran natin. Tapos andan na rin yung nagkaroon kami ng parang campaign, yung masugid na kampanya for community participation. Yung sabi nyo nga, nabanggit nyo rin slightly kanina, yung pagbibideo ng mga even before. Hindi na namin naantay na magpaputok sila, di ba? Itong mga, kumbaga, notorious o yung madalas na nilang alam na mahilig magpaputok, lalo na pag may okasyon. Kunyari, hindi lang sa New Year, kunyari, binyagan, kasalan. Yung mga suki na talagang kilala nila sa kanilang community, i-report nila sa police without even mentioning their identities. We don't pay particular attention to the source, but we are more focused on doon sa mga impormasyon na pwede nilang ipaabot sa aming kaalaman. Ito pong mga fireworks, ito pong mga paputok, meron kayong inilista na mga illegal na mga paputok. Meron po ba talagang nahuli ang PNP? Opo, marami kaming nahuli. In fact, ang total number of illegal na paputok since December 16 to date is about 13,692. Na-confiscate ninyo confiscated po to. With a total value of almost 1.360 million. Base sa statistics initially ng mga ospital, lalo government hospitals, ang pinakamalaking bilang, Piccolo pa rin. Illegal itong Piccolo na ito. Correct. At ang nakakatakot dito, bata ang palaging nabibiktima. Ano pong balak ninyo, sir? Unang-una, sir, bakit ba nakakabili pa rin yung mga bata ng Piccolo? Akala ko po ba bawal na ito? Well, tuloy-tuloy naman ang kampanya laban sa mga pinagbabawal na paputok. Yung Piccolo, mas mahirap tuntunan kasi parang parang if I may say lang, para distant parallelism, yung parang drugs din, madaling ipasa kasi maliit siya. Tapos iba-iba pa ang pangalan. Tapos dagdagan mo pa doon, minsan ginagawa pang giveaway o bonus. Kunyari, bumili ka ng ganito kadaming paputok o libre na yung Piccolo. Patago pa nilang ibinibigay. Pero hindi ho nagkukulang ang kapulisan dyan. Kasi yung mga... At saka ang sinasabi pa sa amin ng ibang mga reporters namin who are on the field, ay
minsan daw sa sari-sari store na bibili eh. Hindi daw talaga dun sa mga Sa stalls authorized talaga. dealers, Oo, yeah. mga stalls. Kahit saan daw, sa palengke, sa sari-sari store, nakakabili para daw bumibili lang ng candy eh. Well, ganun nga po eh. Yun nga problema because of its size, sheer size, at saka yung ganyang pwede siyang ipasa discreetly. Na parang nung araw naalala nyo din po yung, siguro inabot nyo naman yung Watusi. Watusi. Oh, di ba? Sa sari-sari store din nabibili yun. Pero Correct. pinagbawal na rin ang Watusi. Pero ngayon, di ba, napansin nyo na, di ba? Nalaos na rin siya. So hopefully, ang Piccolo ay sana sa pananawagan, patuloy natin panawagan, ay malaos din to at hindi na gamitin ng kabataan o itulak naman ang magtitinda ng So paputok. dito, responsibility talaga rin ng parents. Opo, it is a joint shared responsibility between community, parents at yung kapulisan. Yung kasi pag wala namang demand po walang need, hindi magiging siya sa bentahan, hindi siya magiging profitable sa pagbebenta. Kasi this is a very tedious or talagang tricky na paputok. Kasi maliit siya and yet damaging, very harmful siya dun sa gumagamit. Tapos ang target pa yung bata eh. Ano po ba ito minamanufacture dito sa Pilipinas or nanggagaling sa Hindi ibang po. bansa? Dito yon kasi lahat ng dito ginagawa yan. lahat ng galing incidentally, Kara, lahat ng galing sa ibang bansa ay bawal dito sa Pilipinas. All the imported fireworks are not allowed in the Philippines. So yung itong Piccolo na ito, Presumably dito ginagawa yan. dito ginagawa yan. Yes. May nahuli po ba kayong nagbebenta or gumagawa Meron nitong din. mga Piccolo na ito? Yes, kasama yan sa mga arrests and operations namin. Alright. Maraming salamat po sa Thank you inyong po. oras. And Happy New Year. Happy New Year Happy also. New Year And thank po, you sir. for having us in your show. And sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police ay bumabati kami ng isang maligtas at mapayapang bagong taon. Maraming salamat po, Police Chief Superintendent Ruben Sindak, ang hepe po ng Public Information Office ng PNP.